Medyo nabigla ka ba ron, Kiko, dahil kakalabas lang ng, inyong pahayag, yung Anti-Dynasty Network. Tapos all of a sudden, yung presidente raw, nagsusulong na i-prioritize ito ng Kongreso. Well, actually hard to make of it din kung ano, ano ba talaga ibig sabihin nito 'no. So, um, 3 thoughts po yung naisip ko. So, I think the first is iba pala yung prioritize sa certifies as urgent 'no. So, Yeah, yung magkaiba. nabanggit nga ni, Congresswoman Laila De Lima, nina Kong Chel Diokno na, hindi pa technically certified as urgent yung 4 na nabanggit na batas. So, antabayanan muna natin 'yan. Baka nahuli lang po yung actual certification. Maybe we'll see that in the coming days. Pero important to note na, press release pa lang yung nangyayari. Yung second is, I think mahalagang, subaybayan kung anong itsura ng anti-dynasty yung isusulong ng Marcos administration kasi maraming debate tungkol sa anong degree of consanguinity and affinity yung, magiging rule ng final anti-political dynasty law. So, tingnan natin kung ano yung sinusuportahan nila. And then pangatlo yung sa timing nga. Interesting to note nga na kagaya ng nabanggit niyo na, nasa kalagitnaan tayo ng isang napakalalang corruption scandal and specifically dito sa in-expect nating timeline, yung mga malalaking isda ika nga na dapat kakasuhan ay parang nagdadalawang isip yung iba't ibang parts of the government 'no, na parang yung kay Speaker Martin Romualdez back and forth, yung kay Senate President Chis Escudero also back and forth. So, iniisip ko parang misdirection ba ito na, okay meron tayong mga reforms na mangyayari pero pagdating ng December 15, ano kaya yung magiging itsura ng cases filed? So, I think yun yung 3 main thoughts ko dito sa current Mm. development natin. Understandable yan, 'no? Talagang, lagi nandun yung duda, especially since it's a Marcos talking. He belongs, to one of the biggest and most enduring political dynasties in the Philippines. Mm. And, kumbaga medyo matagal-tagal na rin yung pag-iintay ng maraming tao patungkol dito sa pagpapanagot sa mga malalaking isda. So, naturally nandun yung duda. Pero ang iniisip ko naman dito, Kiko, is, the fact that the president through his, spokesperson made this public, yung pagpa-prioritize nito. Basically, he's binding himself. Masisingil siya rito, hindi ba? Dahil binanggit niya eh. Sinabi mo, prioritize, talagang puputaktihin siya rito ng mga reform advocates. Teka, sinabi niya, ipa-prioritize. Ano nangyari? Di ba? So definitely ano, space ito 'no, and that's something that positive step pa rin 'yan. So kung ano man yung, motivation ng presidente and I think tama naman na pagdududahan natin siya. Para sa mga nag-a-advocate ng, anti-dynasty law and aaminin ko medyo recently lang ako sumama sa advocacy na ito, not to speak of the many na every Congress nagtutulak ng bills. It between yung, recent statement ni President Marcos and yung statement din ni Speaker Boji D na parang he was also calling for the passage of an anti-dynasty law. Parang best shot na natin ito I think, in the history of the 87 Constitution, 'di ba? So, Yeah. yun, kung ano man yung motivation, kung may ganitong espasyo, then definitely those advocating for the law should take it, 'no? Mm. Pero let's go to the details. No? Sabi nga nila, the devil is in the details. Pag-usapan natin yung isinusulong ng grupo ninyo, yung Anti-Dynasty Network. Tapos ano ba yung sa tingin mo magiging reasonable compromise dito? Given the fact that, of course, more than 70%, I think, of the current composition of the House and the Senate combined is composed of political dynasties. Well, sige. So, I think yung version na gusto nating makita, I think 3 points, no? So, yung unang point nga ay yung definition ng dynasty. Dapat kasama dito yung fourth degree of consanguinity. So, Mm. ito yung nababanggit sa constitution natin dun sa anti-nepotism clause niya. And yung kasama dito hanggang pinsan, no? So, first cousin yung dapat pinagbabawal na simultaneous magse-serve in an overlapping constituency, no? So, una ano, parang dapat yung definition ay fourth degree of consanguinity. Pangalawa, bawal bawal dapat yung successive, position. So, 'pag natapos na yung
term limit ng isang politiko, hindi puwedeng kamag-anak within the fourth degree of consanguinity yung, magiging yung tatakbo doon sa seat na iva-vacate niya. Tapos yung pangatlo, ito yung medyo masalimuot na i-define pero as much as possible or not as much as possible, dapat walang, no two members of the same dynasty should be in overlapping constituencies. So ang ibig sabihin nun sa national, hindi puwedeng may dalawang magkakamag-anak na nag-o-occupy sa offices ng president, vice president, or senate 'no. So tama na yung mga pare-parehong apelyido sa senado. Sa sa mga local government units hangga't, dapat wala ring magkakamag-anak 'no. So sa isang probinsya halimbawa, hindi puwede na magkamag-anak yung halimbawa gobernador tsaka yung representative o yung isang mayor sa loob ng probinsya at saka yung governor nun 'no. So bawal yun dapat. And then, sa party list I think, dahil nga sobrang lihis na nga yung, nangyayari sa party list sa system natin sa original intent na mapaparami yung, bagong mga boses na mare-represent sa ating kongreso, ang tingin namin parang, walang kamag-anak period 'no. So kung tatakbo kang party list, kung sa national man o local yung may kamag-anak ka, bawal ka ng tumakbo sa party list. So Mm. yun yung, yun yung 3 yun yung 3 na, gusto nating makita, yung fourth degree of consanguinity, walang succession, tsaka no two simultaneous in overlapping constituencies. Okay. And then medyo maraming details doon sa overlapping constituencies na kailangang pag-aralan din. Dun sa Hmm. ano, yung permutation na ganito, kunwari presidente tapos anak congressman o, nasa ibang lokal na posisyon o kaya vice president, yung mga kapatid nasa kongreso, nasa local positions. Basically national and local. So I think yung position that we took, puwede ang isang national, isang local, 'no. So kung may presidente tsaka isang congressman, I think yun yung the compromise that we had sa discussion group namin ay yun yung papayagan, pero hindi puwedeng dalawang local, dalawang national, 'no. So in that instance, I think puwede siya. But again parang tama naman, devil's in the details. And again nothing prevents us from advocating a stronger version of the bill din naman 'no. So Hmm. Hindi 'to kasi yung ibang mga tao siguro baka hindi pa gano'n kalinaw sa kanila. Bakit napakaimportante na once and for all i-regulate itong political dynasties, especially the fat ones, especially in the context of the biggest corruption scandal that we are facing now as a country? again, medyo may tatlong reasons ako dun 'no. So, I guess yung una, yung sa konteksto na nga ng korapsiyon 'di ba? Kasi kapag halimbawa dynasty yung umuupo sa ehekutibo, so presidente sa Malacanang, tapos kamag-anak niya yung sa Kongreso, yung check and balance nasisira. Kasi yung expectation ay halimbawa, 'pag sa usapin ng budget, kapag may sinumite ng, Malacanang yung National Expenditure Program sa Kongreso, dapat mabubusisi na maayos ng Kongreso yung laman ng NEP, and then kung merong, hindi maganda dun sa NEP, dun nila sisitahin nila dun sa Kongreso, and then kapag merong halimbawa insertion na magaganap sa Kongreso, dapat mache-check din yan ng Malacanang. Pero kung magkakamag-anak yung nasa executive at saka sa legislative, pinoprotektahan nila yung sarili nila dun sa pagpasa ng budget. And then pagdating din sa kung may nahuli ngang anomalya, doon sa pagpapanagot, pinoprotektahan din nila yung sarili nila. Kung may congressional hearing tungkol sa corruption, pero kamag-anak ng congressman yung yung chief executive o yung nasa executive agency, although wala pa kaming napag-usapan na bans on, cabinet level positions 'no, parang Mm, nako-compromise din yung check and balance doon 'no. So mm, sa corruption issue very specifically, tingin namin, malaking factor kung bakit maraming nakalusot na, anomalya ay dahil compromised yung check and balance functions ng gobyerno natin dahil puro dynasty na magkakamag-anak nga yung nakaupo sa iba't ibang branches of government. I think just two more na relatively minor. Yung isa naman parang hindi maganda sa isang demokrasya na pare-pareho lang yung pangalan ng namumuno, and hindi lang dito sa Pilipinas yun sinisita 'no, parang sa US pinag-usapan din yun ngayon na bakit paulit-ulit din yung mga,
umuupo sa kongreso sa presidency, marami rin silang ano parang, um, father and son tandem sa ano, sa presidency nila. Parang hindi natin naisasabuhay yung totoong diwa ng demokrasya na taong bayan mismo yung namumuno sa ating bansa. And ang gusto nating makita para maging mas swak sa pangangailangan ng taong bayan yung mga pulisiya ng gobyerno, dapat ano, parang kahawig ng taong bayan yung mga lider natin, 'di ba? Tsaka hindi yan nangyayari kung puro pare-parehong pamilya lang yung naihahalal. And then yung pangatlong punto na lang siguro, and this one siguro mas personal lang sa akin, tingin ko yung anti-political dynasty unfinished, kaya medyo malalim yung irony nga na si President Marcos bigla yung nagsusulong. Kasi yung Yeah. anti-political dynasty, direct response yun dun sa Marcos conjugal dictatorship, na parang meron kang presidente na yung may presidente ka, yung asawa niya governor of Metro Manila, yung isang anak ay representative ng Ilocos Norte, yung isang anak naman ay governor of Ilocos Norte. Parang yun yung, um, nung nakita ng framers natin yung ganong setup, I think they wanted to say once and for all na parang we're ending this period in our history, kaya nagkaroon ng ganong provision sa anti-dynasty. So tingin ko parang unfinished business siya ng 87 Constitution. So tayong mga naniniwala dun sa project na yun, I think it's an important fight to take also. And of course, this will be a very, very interesting debate kung sakaling maisalang yan sa, kunwari, sa Senado at sa House of Representatives. No? Kasi isa sa mga pag-uusapan dito, for instance, paano yung mga exceptions, di ba? Alam ko pinag-uusapan dito Mm. sa mga kwentuhan eh. Example, si President Marcos, pinsan niya, kapatid niya, si Amy Marcos. Pero basically, who needs enemies kung kapatid mo si Amy Marcos? 'Di ba? So in that particular exception, Mm. the so-called conventional wisdom about political dynasties does not apply. Pero sa kanila lang 'yon, 'di ba? Pero if you look at the Senate, ano yung nakikita niyo yung chances na lulusot yan? Kunwari sa Senado muna, no? Ilan ang magkakapatid dyan? Dalawang Tulfo, dalawang Villar, Mm. dalawang Cayetano, half-brothers JV and Jinggoy. Although in fairness, si JV publicly, sinasabi niya he's against political dynasties. And I think he was among those that pushed for the SK Reform Act, diba? Kung saan merong Mm, anti-political mm, dynasty provision. mm. Yun nga, doon pa lang no? Ang dami magkakamag-anak niya sa Senado. What do you think of the chances? So, I think actually ano, yung case nga ni President Marcos and Senator Amy, interesting siya kasi ano, kahit kasi sa grupo namin yung medyo novel idea ni Doc Melay Abaw sa Ateneo is, mag-recruit tayo ng mga ano, parang mga galing dynasty din na mag-a-advocate dito sa anti-political dynasty law, 'no? And mukha naman may mga such advocates, 'no? Um, Siguro hindi ito yung pinakamahalagang aspekto ng anti-political dynasty law. Definitely yung governance outcomes yung mahalaga. Pero may aspect din siya na nakakasira din sa mismong families involved, yung nagkakasabay sila sa gobyerno, 'di ba? Na parang, okey kung may pagtatalo sa posisyon, imbis na ano, parang puwede mo siyang pag-usapan either professionally bilang mga colleagues o parang isang space 'yan, o alternatively puwede mo siyang pag-usapan personally na kayong mga magkakamag-anak lang. Parang nahahalo yung dalawa tsaka nagiging sobrang toxic yung bunga nun, kaya medyo Yeah. yun yung nakita natin kina Senator Amy and President Marcos. So, in a way baka nga good for them na magkaroon nga ng anti-dynasty na um, hindi nagkakaroon ng gano'ng dynamic, 'no? Pero that being said, dun sa exceptions, I think interesting point nga 'no na, ano yung mangyayari kung ayun may dalawang, ah kamag-anak pero hindi sila nagkakasundo, sino yung papayagang tumakbo, 'di ba? I Yeah. think I've heard some versions na toss coin, I've seen some versions na siguro yung mas bata yung papaboran kasi yun yung mas bago, and since we want to be changing, iba-iba 'no? And I think, mahalagang subaybayan yung debate na yun. And I think, I think sa grupo namin we